Noong 2019, gaya po ng alam ng karamihan o halos lahat na nandirito po sa tanghalan, sinimulan po natin ng isang journey tungo sa mas mabuting pamamahala. Naglinis tayo ng pamahalaan, nagreforma tayo ng procurement. Long story short na po, hindi ko na po masyadong idedetalye. Alam nyo na naman po kung ano ang nangyari. Alam nyo po kung ano yung mga napagtagumpayan natin, mga dating sinasabi na imposible, ginawa natin posible at pilit nating nakamit dito sa ating lungsod. Ngayon po, 2025, fast forward 6 years later mula 2019, nandito na po tayo. Pareho pa rin ang ating mission, pero yung mga detalye nito, paano nag-e-evolve? Yung mga kailangan natin tanungin sa ating mga sarili, kami bilang mga halal ng bayan, bilang mga opisyalis ng ating pamahalaan, nagbabago po yung mga tanong. Kung noong 2019, ang tanong ay kung paano natin lilinisin ang ating pamahalaan, paano natin tatanggalin ang korupsyon, ngayon ang tanong naman po, dahil napagtagumpayan na natin ng paglilinis, hindi man 100% but a substantial amount, ngayon po, anong gagawin natin dun sa sobra na pondo? How do we spend this money wisely, efficiently, and ultimately in a way that will redound to the benefit of the Pasigueño citizen? Tuloy-tuloy po ang ating reforma at ngayon po nakafocus tayo sa pag-institutionalize ng mga reforma para maging pangmatagalan at hindi nakasentro sa kahit sino mang tao ang mga reforma at pagbabago na napagtagumpayan po natin. Our goal is simple, for our local government unit to become stronger and better than ever before. We want to make our local government better, more efficient. We need to work faster. Sisimulan ko na po ang aking pag-uulat. Itinan ko lang po kung ilang pages po ito. Maiksi lang pala. 624 letters, 624 letters. Mas maiksi po ito kaysa last year. Medyo seryoso lang po. Alam niyo naman yung bandang gitna. Medyo seryoso. O yung mga nasa likod ay okay lang po. Hindi po ako ma-open. Kung pumikit muna kayo, wag lang po kayong ihilik. Economic development and better revenue generation performance. Medyo may echo po. Sounds. Still focusing on the ease of doing business to make it easier for business people to do business in the city of Pasig. Buong implementasyon ng eBOS or ang ating business one-stop shop, end-to-end digital business permit processing system mula po ito sa form na online na hanggang sa pag-upload ng mga dokumento hanggang sa pag-issue ng electronic permit. Napagtagumpayan na po natin ito at muli po tayo ay finalist. Hindi ko alam kung ilang taong consecutive na, pero muli po tayong finalist ng Philippine Chamber of Commerce and Industry para sa most business-friendly, highly urbanized city. Tuloy-tuloy din po ang suporta natin, hindi lang sa malalaking negosyante, pero kundi lalo na sa ating mga micro, small, and medium enterprises, yung tapat loan sa tulong ng ating City Council. Sa lahat naman po ng sasabihin ko, sa tulong po ng City Council, tinaasan po natin yung mga loan sa ilalim ng tapat. Tuloy-tuloy po ang empowerment natin sa maliliit na negosyante. 23 million na po ang na-disperse natin, more than 2,300 loanees. Tuloy-tuloy din po ang pag-promote natin ng mga produkto Pasigueño gaya ng nabanggit ni Vice Mayor Dodot kani-kanina lamang. Mga kooperatiba po natin sa pamamagitan o sa tulong ng ating Co-op Development Office at ng ating Co-op Council, we have seen commendable growth of our cooperative sector. Pasig CDO has the highest number of compliant cooperatives among those in the National Capital Region for this calendar year. Ang hirap umubo dito sa microphone na to, hindi ako makaiwas.
Revenue generation efficiency, ito mahalaga po ito. 2024, we once again achieved significant financial growth. Total operating income po natin nasa 17.2 billion pesos, reflecting a 10.96, almost 11% growth. Tingnan ko lang po kung gumagana yung PowerPoint sa likod ko. Kita nyo naman po, hindi na natin iisa-isahin yung mga numbers na yan. Ang gusto ko lang po ipunto dito, ang ating local tax revenues, local sources of income, showed robust growth, underscoring the city's self-reliance, growing by 11.48%. Sa buong Pilipinas, tayo po ang number 2 LGU pagdating sa ratio of local sourced revenues to total operating income. Pag sinabi pong total operating income, yan po yung kasama na yung national tax allotment po natin at iba pa. So 84.74% po, number 2 po tayo dito. At nagawa po natin ito nang hindi tayo nagtataas ng kahit 1% sa mga buwis po sa lokal na pamahalaan. We did not raise the rates of business taxes. We did not raise the rates of real property taxes o yung amilyar. And I would like to take this opportunity today to commit once again to the people of Pasig that in the last 1,000 days ko po bilang mayor, in our last 1,000 days, hindi pa rin po tayo magtataas ng RPT or business tax. Yung sa amilyar, dahil sa RP Bara, para sa mga nakakaalam, maaaring magtaas tayo ng tawag dito, yung pag-assess natin, baka magbago yung assessment natin. Pero magbababa tayo ng rates para ganun pa rin po yung babayaran ng ating mga taxpayers. Yung sabi ko lang, unahan ko lang po para hindi po magpanik ang mga magbabayad ng buwis. Sabihin na yung assessed value biglang tumaas. Bababaan po natin yung assessment rates para relax lang po tayo. Hindi tataas yung binabayaran nating RPT. Alam ko yung mga nakaupo banda dito, mga hasyendero po ito, kaya yan po talaga yung unang tinatanong nila. We're also pursuing various tax cases para sa mga, sa totoo, ito yung mas mayayaman, na ayaw magbayad ng tamang buwis. Hindi na natin kailangan magbanggit ng pangalan. Kilala nyo na po kung sino yung number 1 dito. The administrative remedy of garnishment for the first time in our city's history, sinubukan po natin gawin. We have exercised the administrative remedy of garnishment for the first time pursuant to the collective efforts of the City Treasurer's Office, the Admin Office, and other offices for the collection of delinquent local business taxes due to the city. Doon nung sinubukan natin, hindi ganun karami yung pera na nasa loob ng bank accounts. Siguro a little less than 100 million yung naabutan natin so far. Pinagarnish po natin sa bangko. Billion kasi yung utang, pero at least mas okay na sa zero. Tapos ipapursue natin yung kaso. Pag nakolekta po natin yung mga utang sa atin, yung mga ninakaw sa atin, huwag na tayo gano'n pa. Yung kasunod na building natin para sa City Hall compound, dun pa lang sa uncollected taxes, pag nakolekta natin, yun na po yung gagamitin natin. Yun na po yung ilalaan natin para dun. Ganun kalaki yun. Next, competent and capable human resources. The lifeblood of any organization is its HR. Alam nyo na po yung programa natin sa mass regularization. Isa po tayo sa ilang ahensya siguro ng pamahalaan na mas marami yung permanent or regular employee kaysa sa job order and casual combined. Transparency, participation, and accountability, and strict compliance to standard processes, starting with planning and budgeting that we take seriously. Kasama po kayo dyan. Kayo rin naman po sa ating mga barangay officials. SK officials din pala, may mga kasama po tayo.
Over the last 4 years, the City Development Council, which many of you are a part of or have been a part of or will be a part of as a participatory body, has made significant strides. Hindi ko na po i-detalyo ito, pero kumbaga nagle-level up po tayo rito. Pinakikilala rin natin ngayon ang participatory governance, hindi lang po sa city level, kundi pati sa barangay level. Meron na po tayong 8 barangay na nakasama na sa Participatory Barangay Development Planning. Maraming salamat po dun sa unang 8 barangay at sa mga iba pang nag-express na rin ng kanilang intensyon o commitment para sumali po rito. Alam kong experimental po ito, hindi siya ganun kadali, extra effort po ang kailangan, extra na trabaho kung tutuusin, pero kung gusto po natin na magtiwala sa atin ng taong bayan at para gumanda rin, maging mas efficient ang ating paggogobyerno, tingin ko napaka-importante po nito. Kasabay sa pagbibigay ng taong bayan ng bagong mandato sa administrasyon and po ang ating CSOs, at syempre kasama po dyan ng institutionalization sa tulong ng ating City Council ng accreditation process and selection of CSO representatives to the local special bodies. Next, institutional integrity. Sa paggogobyerno, we measure progress not only by infrastructure or what we physically see, but also with the institutions that we build that should stand the test of time. Procurement reforms, merit-based personnel selection and promotion, anti-corruption efforts, planning and budgeting, at iba pa. Tungo naman po sa data-driven governance at pati na rin sa tinatawag na smart city approach, successfully we have integrated Pasig Pass, which started out as a contact tracing app, with the national ID system. Makakatulong po ito dahil mababawasan yung mga peking account, we will eliminate fraud, and this will enable us to deliver services better and more efficiently to the people of Pasig. Maraming salamat sa PSA. Sa ngayon, nasa 105,000 Pasigueños na po ang may verified account. Ibig sabihin, siguradong-sigurado na po ang account na ito, nakalink sa national ID. Inikayat ko po ang lahat, mga barangay captain po natin, barangay officials, iparegister na po natin ng lahat ng ating mga constituents at sa mga nanonood. Gawin nyo na po ito para makakuha po kayo ng pamaskong handog po natin. Pero hindi lang pamaskong handog, sa lahat ng serbisyo, i-integrate na po natin ito. The different sectors, better services for Pasigueños of all sectors, product of strong fundamentals, as we have discussed earlier, social services and inclusive development. Para sa senior citizens, unang-una po sa lahat. Natuwa po si Councilor Edith nung nabanggit po ang senior citizen. Siyempre, nandyan po ang local senior pension na padagdag ng padagdag ang bilang ng mga benepisyaryo. Nasa 23,810 na po ang kabilang sa LSP. Yung expansion, para sa mga nagtatanong, para dun sa 4,000 and below na SSS, inaantay lang po natin yung MOA sa SSS para sigurado po na tama yung mga deklarasyon, tama po yung kung sino yung dapat mabigyan. May taga-SSS ba dito? Pa-follow up sana ako. Yung sa octogenarian, nonagenarian, and centenarian po natin, excuse me po. Inilunsad na rin po natin yung birth month health check-up para sa mga senior citizens. Nailunsad na rin po natin ang Magocoro Elderly Care Facility in partnership with JICA and INFIC. Para naman po sa persons with disabilities, meron tayong MOA with the Pediatricians Educational Development Support Group ng Medical City para sa developmental assessments ng mga indigent, ng mga kabataan na may disabilities at para sa iba pang talagang ito yung nakita nating challenge natin. The PWD Welfare Code, Continuous Welfare and Other Support Programs for persons with disabilities, and for our social pension for bedridden Pasigueños, isa sa bago nating programa,
Nakapag-identify na tayo ng 364 bedridden PWDs or bedridden Pasigueños na target po natin na before the end of the year ay mabibigyan na po sila ng unang 1,500 nila para sa social pension for bedridden citizens. Pagdating po sa employment, let us take a look at our PESO office in numbers. Almost 14,000 applicants have been referred to their partner companies. Almost all were successfully placed. Job fairs partnership with the private industries, industry forum, career guidance, support assistance, at marami pa pong iba. Yung Hire Pasig, yung digital job referral information system po natin. The work on protection of children and the fight against VAUSI. Nagtitrain tayo ng mga nurses ng CHD dun sa 4 Rs framework, recognize, record, report, and refer under the Women and Children Protection Program. We inaugurated the child-friendly space in the Pasig Mega Market. Aktibo po ang ating Local Council for the Protection of Children at yung LCAT VAUSI, the Local Committee on Anti-Trafficking and Violence against Women and their Children. Meron tayong bagong Population Development Office. Councilor Cory, maraming salamat po. An initiative that reflects our belief that sound planning begins with our understanding of our population or of our people. Education and youth development. Yung scholarship program po natin, taon-taon ay lumalaki. Yung regular scholarship po natin, last school year nasa 24,000, this 2024 to 2025 school year nasa 25,000 na po. Pero yung pinaka-highlight po natin na hindi yung regular scholarship program, kundi yung paglaki ng ating Pag-asa Scholarship Program, ang brainchild ng ating Vice Mayor. Nagsimula po tayo, trial season o trial school year, nasa 400 lang po ang ating benepisyaryo. Medyo marami na rin po yun. Pero ngayon po, this school year, nasa 3,000 na ang Pag-asa Scholars natin. Tuloy-tuloy din po ang taunang pagbigay po natin ng internet connectivity allowance sa 142,000 public school students and to their teachers, provision of high school quality items, na dito rin natin makikita yung sinabi po natin na kung nung una ang focus natin ay ang paglilinis ng ating pamahalaan, paglatag ng pundasyon sa mabuting paggogobyerno. Ngayon naman po ang pinag-uusapan na natin ay efficiency, innovation, how we can do better. Makikita po yan sa school supplies. Previous years, nag-focus tayo na makasiguro tayo na malinis ang proseso, maayos ang ginagawa natin, dekalidad ang mga dumarating. Ngayon naman po, mapapansin po na mas napapaaga na yung pagdating ng mga school supplies sa ating mga paaralan para sa mga estudyante. Malayo pa po siguro sa perpekto, pero makikita po yung progreso. Hindi lang sa maayos yung dumarating, pero corruption-free, maayos, dumadaan sa tamang proseso. Ngayon naman, pabilis na ng pabilis din. Nag-pilot run na rin tayo ng free medical check-up na ito po ay isang bahagi ng Malusog na Batang Pasigueño 2.0. Para sa akin, isa sa pinaka-importanting intervention natin sa larangan ng edukasyon ay yung mga intervention sa literacy o pagbabasa. Yung summer reading camp natin, nakita na epektibo. Sa 1,250 learners nitong nakaraang reading camp, 61% yung score average bago magsimula ang camp. Pagkatapos ng camp, nasa 80% ang kanilang post-test. Importante po ito. Alam naman po natin, sa school, yan ang pinaka-importante, ang pagbabasa, literacy. Sports development, tayo po ay back-to-back champion ng National Para Games. 108 medals po yun. Nung nakaraang Batang Pinoy National Championships, tayo po ay naka 276 medals at kinilala bilang best performing local government unit.
At tuloy-tuloy po ang grassroots program natin. Hindi lang sports ang pinag-uusapan dito, kundi character development. Gaya ng makikita sa Sports Summit, Pasig Olympics, at iba pa. Good luck po sa mga delegasyon natin para sa Batang Pinoy 2025. I know you will make us proud once again. Sa ating pamantasan ng lungsod ng Pasig o sa ating inampamantasan sa PLP, patuloy ang pagpapataas ng kalidad ng edukasyon sa ating pamantasan. All 12 academic programs of the PLP have received their certificates of program compliance from CHED. Congratulations, PLP. Marami rin tayong iba pang sa totoo ng haba ng listahan nila ng accomplishment, pero siguro dalawang highlight na lang sa nursing, yung sa 50 to 99 examinees category, dahil 100% po tayo, number 1 tayo sa kategoryang ito. College of Education, maganda rin po ang pinakita sa 100 to 299 examinees sa category. Tayo po ay top 6 with a 93% passing rate. Pinalalakas din natin ang ating ECCD program, lalo na may mga bago, yung batas ni Congressman, ini-implement na po natin. Nagmumuwa tayo with private child development CDCs, child development centers, at meron din tayo mga financial assistance to children enrolled in accredited private learning institutions. Youth Development, dito po ang ating mga SK, sa pangunguna ni SK FedPres, Casey Costillas. We support our youth leaders so that they will be able to lead with integrity. Sa ating mga SK officials, alam kong hindi madali. Nag-usap tayo nung nakaraan. Pero alam ko rin po na kung gugustuhin natin, ay kakayanin natin. I'd like to congratulate our SK Fed and of course our LYDO and our SKs represented here. Nag-training sila sa handbook ng financial transactions. Sinihikayat ko po ang lalo ng mga SK chair natin na aralin talaga yung mga guidebook o handbook natin. Alamin natin para hindi tayo naloloko ng kung sino-sino, hindi tayo malinlang, hindi tayo maligaw ng landas. Project Management for Local Youth Development Council members, marami pa po ito. Yung Junior City Officials program natin na medyo nag-expand tayo. Nakita niyo yung Junior City Mayor at iba pang mga opisyalis natin. The Pasig Youth Parliament. Napakaganda nung naging Pasig City Youth Parliament. Saka yung Galing Kabataan Awards and the Seal of Good Youth Governance that was piloted under the leadership of our SK Federation. Congratulations, Councilor Casey and the rest of our SKs. Sa TechVoc naman po, tapos na major renovations natin sa 3 PCIST campus. Meron tayong Pasig City Skills Development Office. Pinagsama-sama po natin yung mga TechVoc sama ng BCLP, ng livelihood para mas malakas at mas ma-streamline po natin ang mga opisinang ito. Yung starter kit natin para sa 2,746 TechVoc graduates, shared service facility for chocolate processing, at iba pa po. Housing and socialized development. Alam ko marami pong nanghihingi ng update patungkol dito. Para sa akin, ang pinaka-highlight sa isang programa ng pabahay na maayos at makatarungan ay ang ating nilunsad na local CMP. Kung dati may CMP sa national, ngayon meron na rin po tayong localized version. May kasama po itong Home Improvement Loan Program, pero mas kilala sa pangalang local CMP. Sa ISMAR pa lang, more than 600 beneficiaries na po tayo. Ito po yung una or pilot site natin for local CMP. Layunin po natin dito na mapasa kanila ang lupang kinatitirikan ng kanilang mga bahay. May mga problema po tayo, gaya ng sa resettlement, kalawaan pa rin po, gaya ng pinangako natin pagkatapos ng ISMAR, tututukan na po natin ng resettlement. Sa ngayon po, nag-award na tayo ng 200 Certificate of Transfer of Ownerships
Ito po yung, sa totoo, panahon pa ni Mayor Caruncio, panahon ni Mayor Raimundo, pero sa tagal ng panahon, medyo gumulo. Hindi lang sa resettlement po ito, no? Pero marami pa po ito. Ito na lang po siguro isa sa pinakamalaking, kasi ito yung pinakamalaki, ito na yung gagamitin ko na halimbawa. Sa resettlement, nag-award na tayo sa 200, sila yung mga fully paid na, at pinoproseso na rin natin yung 700 pa. Bali, humigit kumulang, nasa 1,000 benepisyaryo din po ito. Nitong nakaraang linggo lamang, ginawa din natin ng certificate as beneficiary sa 76 na residente ng Villa Antonio sa Barangay Bambang naman. Sa iba pang mga lugar, baka yung iba magtanong, paano yung sa amin? Basta nag-usap na po tayo, nag-usap na kayo ng puso o ng land management, sigurado po na inasikaso na namin ito. Pati yung mga ibang pa-survey, yung mga kailangan na survey, sinasagot na rin ito sa tulong ng ating engineering department ng lokal na pamahalaan para hindi na sila gumastos pa. Yung construction sa ating in-city housing, tuloy-tuloy po. Meron sa Daang Bangka, ito po para sa Rosario Floodway po natin. At tayo medyo malaki na ang progreso sa Tawiran, Santolan, para po sa mga natamaan o nagbigay daan para sa revetment wall ng nasyonal na pamahalaan. Sa Bliss 1 to 7 naman, mga existing housing sites, mahigit kalahati sa mga benepisyaryo, nasa 3,000 awardees po ito para sa kaalaman ng lahat. Sila po yung mahigit kalahati po doon sa 3,000 ay may atrasadong more than nasan ba siya? 5 months yata. O tama, may atrasadong bayad lampas sa 5 buwan sa ating pabahay sa pamamagitan ng ating restructuring of amortization program sa bisa ng Ordinance number 60 series of 2024. Bibigyan po natin sila ng grace period. Isa po itong polisiya na makatarungan pero makatao, bibigyan natin sila ng pagkakataon at isa sa salient features ng ordinansa na ito, kung wala talaga, kung kapuspalad talaga, wala talagang pera ang isang pamilya, meron po tayong work for pay program. Tingin ko isa ito sa groundbreaking na naipasa ng sanggunian natin sa tulong ng puso. Sa serbisyo pangkalusugan tungo sa universal healthcare o serbisyong pangkalusugan na abot kaya ng bawat isang mamamayan alinsunod sa Universal Healthcare Act. Tuloy-tuloy po ang ating trabaho para sa mas accessible health services mula sa ating mga pasilidad. Sa PCEGH, alam po natin ang problema, alam po nating napupuno, lalo na ang emergency room. Natapos na po natin yung waiting area sa ER at yung extension po ay matatapos sa taong, malapit na naman, ilang buwan na lang po, sa 2026, matatapos na rin po ang ating ER extension. Siyempre, tuloy-tuloy po ang tulong pinansyal natin sa mga pasyente ng ating 2 ospital sa PCGH na mula January to September lamang ng taong ito. Bukod sa mga ibang pang tulong ng nasyonal na pamahalaan, tayo po ay nakapagbigay ng 163 million worth in medical assistance sa ating PCGH. At sa kabilang ospital naman po, sa Pasig Hope Medical Center, nasa 66 million naman po yung sa Pasig Hope Medical Center natin na 57% complete na as of September 2025, on track for completion on February 2026. Excuse me po. Gusto ko lang din po kunin ng pagkakataon para i-congratulate ang PCGH. Sila po ay kinilala bilang top referring hospital para sa organ donation ng NTTI at nabigyan po sila ng NTTI ng award for championing renal healthcare. Yung Mega Dialysis Center naman natin ay kinilala ng DILG sa pamamagitan ng Subaybayani Award for Exemplary Practices. Ang sabi po sa akin ng ating partner ng PPP sa Mega Dialysis Center, ito daw po ang currently ang dialysis center sa buong Pilipinas na may pinakamaraming bilang
ng operating dialysis machines. Tuloy-tuloy po ang mga tulong natin sa mga senior citizen at iba pa, gaya ng rescued individuals, ambulant food vendors, first-time job seekers, yung mga x-ray, naka 13,000 po tayo na libreng x-ray, ultrasound, yung mammography, nasa halos 3,000 examinations din po. At meron din po tayong medical assistance na tulong ng ating Vice Mayor and City Council sa Rizal Medical Center para sa indigent patients. Health personnel, tuloy-tuloy ang training natin, pati hiring, regularization ng ating mga healthcare personnel. May 59 po tayong bagong Pasig Health Aid, pero muli po, pinapaalala ko sa HR at sa CHD, ang target po natin ay 1:1,000 population. Ibig sabihin, 1 Pasig Health Aid for every 1,000 Pasigueños. Para talagang kilala nila, mga nasasakupan nila, mas makakapag-ikot sila ng maluwag, ng mas madali, at pati yung mga follow-up, yung mga check-up, mas madali po natin gagawin, mas efficient ang ating mga health aid. Tuloy-tuloy po tayo magtatrabaho hanggang maabot natin yan. Tungo rin sa universal healthcare. 1 Pasig Health Aid is to 1,000 Pasigueños. Marami pa po iba't ibang training na nakalista po rito, hindi lang sa Pasig Health Aid, pero sa iba't ibang personnel po natin. Marami sa mga programa ng health, sa totoo, hindi natin nababanggit pag State of the City Address. Yung pag-accredit po natin sa mga PhilHealth programs, yung mga ginagawa natin sa HIV/AIDS, geriatric care, hospice home care, yung sa NCD, non-communicable diseases po natin, yung 3 additional insulin sites po natin sa Pinagbuhatan, May Bunga at Karangalan para dun sa nangangailangan ng insulin, National Tuberculosis Control, sa sanitation, nutrition, pero yung sanitation and nutrition, kailangan po ng special mention. Nasaan ba ang mga doktor natin? Ano? Na low sugar? Ano ba? Yung sanitation po natin, nakita natin ang kanilang napakagandang programa para sa mga ambulant vendors. Sa ngayon po, nasa 1,089 na po ang ating ambulant vendors na may health ID. At least mas safe din para sa mga bumibili at gumakain po ng mga street foods natin. Sa nutrition, natanggap po natin sa panguna ng City Nutrition Office and City Nutrition Committee po natin ang Best LGU in Nutrition Governance, Best LGU in Infant and Young Child Feeding Program, and Best LGU in Nutrition Promotion for Behavioral Change. Nakuha din natin ng Green Banner Seal of Compliance Award for 2024 at wala po siguro si Ma'am Jenny dito pero baka nanonood po siya sa Facebook Live. Most Outstanding City Nutrition Action Officer 2024, si Ma'am Jenny po natin. We are truly many steps closer to achieving our goal and our mission of fully localizing universal healthcare in the city of Pasig. Pagdating naman po sa public order, safety, and disaster preparedness, ang pinaka-latest po natin na suporta sa mga national government agencies, gaya nung sa BFP, sa mga bumbero po natin, 3 fire truck, 1 transport truck, yung mga emergency go bags po natin na medyo nakilala po ulit, hindi lang po sa bawat household, kundi pati na rin sa mga ibang sektor, gaya ng TODA, sa mga UV, sa jeep, sa mga paaralan po natin, na makagi po tayo ng go bag. At lahat po sila ay may go bag. Simula tayo noong 2024. Financial assistance to disaster-stricken LGUs at yung mga tulong po sa ating mga kababayan na medyo nahihirapan dahil po sa mga naging lindol at bagyo. We have now capacitated even our barangays and communities to be ready for disasters. Maraming salamat sa mga punong barangay na nag-attend at nag-graduate mula sa BICS po natin. Mga
Magagaling na sa ICS ang ating mga kapitan. Kap Ambo, maraming salamat din po. Even with the ongoing or newly completed demolition of the old City Hall and current construction of our new command center at RED, tuloy-tuloy lang po tayo at estimated completion of the new command center will be in 2026. This will be abangan nyo na lang next year. Urban renewal, culture, heritage, and identity. Una na po dito ang environmental management. Nag-distribute tayo ng 1,400 heavy-duty garbage disposal bins to be placed in 700 strategic locations. Ito po yung para sa mga lugar na hirap tayo dahil marami tayong looban sa Pasig, naglalabas sa hindi tamang oras, hindi natin mahuli kung sino ba yung naglalabas. Tayo, aminado naman pag nahihirapan tayo sa isang bagay. Sa tulong ng mga barangay po natin at sa Senro at Suamo, mukhang ito na yung isa sa solusyon dito. Water quality management, Gawad Taga-Ilog, first runner-up overall and champion in habitat resources and management. Ito po yung sa parte ng San Joaquin at Buting, dun sa may linear park po natin. Congratulations po, lalo na sa Senro. Infrastructure development sa October 15. May exciting pong mangyayari. Abangan na lang po natin ng groundbreaking ng ating new City Hall. Kita-kita po tayo doon. The Pasig City Museum reopened in March 2025. Kung hindi pa kayo nakabisita sa ating museum, ay talagang natutuwa po ako. Hindi lang sa itsura niya, kundi sa pagkaka-layout. Talagang very informative. At ako, nung umikot ako doon, ang dami kong natutunan tungkol sa ating lungsod at sa kasaysayan nito. Pasig City Library, nasa 90% complete. For soft opening na po, malapit na. Ang May Bunga Rainforest, kanina sa flag racing, ay siguro nakita po ng iba. Nakatanggap po tayo ng Pearl Award. Di ko alam yung exact na pangalan, pero isa sa sustainable tourism sites sa buong Pilipinas. National Award din po ito. Congratulations sa ating May Bunga Rainforest Park. Pero siguro pagdating sa usaping infrastruktura, isa sa pinaka-importante yung pag-usapan natin ay ang binubuo po natin o ang binabalangkas po natin na flood control and drainage master plan. Para hindi na po tagpi-tagpi, hindi na po nagtatalo yung mga nagde-design sa iba't ibang lugar, mula national program hanggang barangay project, kailangan mag-uusap-usap na at gagawa tayo ng parabang menu na ito yung mga problema, ito yung mga solusyon. Kung may gagawin tayo, dito na lang tayo pipili. At napag-aralan talaga. Tapos na mga panahon, nagagawa ng 2 drainage na magkatabi, pero yung level hindi nagtutugma, kailangan gagawan ulit ng panibagong project. Tapos na yung ganun sa lungsod ng Pasig. Maayos na po tayo at this year matatapos ang ating flood control and drainage master plan. Nasa 80% na po tayo. Hanggang early next year siguro, pinaka-late na po yan. At kung konsultahin po natin, syempre ang ating mga barangay po rito. Yung transport master plan, ganun din. At yung maganda dito, nag-uusap din po yung mga gumagawa ng drainage master plan at yung transport master plan po natin. The City DMO, engineering, at lahat po ng mga ibang opisina na involved po dito. Para sa mobility, meron tayong ginagamit ngayon na tool for better transportation planning para hindi tayo nanguhula. Kasi alam niyo naman, pag nasa gitna tayo ng intersection, ang daling mag-suggest, ang daling, binan natin magmarunong, ang daling, kahit naman ako, di ba, pag nasa daan, sabihin ko, hindi, pwede ito, dapat ito yung priority, dapat ayusin natin. Madaling mag-suggest, madaling mag-theorize, madaling na-anecdotal, pero kailangan talagang nakabase sa datos, lalo na't ang Pasig, ay wala, gitnang-gitna tayo eh. Alam naman po natin, totoo ito. Kaya ginagamit natin yung CIRMO by Mobility Vision Plus. Gumagamit po ito ng AI and this supports evidence-based planning and enhances our decision-making ability for transport and mobility development. Maraming salamat sa Mobility Vision Plus.
Nakakatulong ito ngayon sa pagbuo natin ng transport plan. Yung Nagpayong Civic Complex, the site development plan has been approved. Ako talagang excited po ako para rito. For site development, we have an initial investment of roughly 50 million pesos, kasama yung kalsada at iba pa. Na-aprobahan na rin natin yung pag-soil test ng DepEd para sa bagong paaralan sa Nagpayong. Paalala lang po sa lahat, lalo na sa mga taga-pinagbuhatan, lalo na sa mga taga-Nagpayong, mag-iingat po tayo sa mga sindikato, yung mga land-grabbing syndicates. Hindi po natutulog ang mga land-grabbing syndicates, lalo na yung sinasabing Rodriguez Syndicate. Pag-ingatan po natin, pagka bibili po tayo ng lupa, kumonsulta tayo sa talagang marunong, gaya ng abogado, real estate broker na lisensyado. Mag-iingat po tayo at sana ipaalala natin sa lahat ng mga kakilala natin, lalo na sa Nagpayong, na mag-iingat. Huwag basta-basta bibili ng lupa, huwag basta-basta magbabayad para sa membership fees. May mga naloloko pa rin po. Sa anti-urban blight operations with Meralco, maraming salamat sa mga residente sa kanilang pasensya dahil minsan napuputulan sila ng telco pansamantala, pero kailangan pong gawin, kung hindi forever na ganyan ng ating mga wire. Puro spaghetti po ang ating mga wire. Nakapag-clearing na tayo ng 28,800 linear meters of spaghetti wires. Ganun po karami yun. At marami pa po na kailangan ayusin pa. Sa mga drainage and roads po natin, new drainage lines completed, 13,718 meters or more than 13 kilometers. Length, declogging, normal naman yan. Asphalted roads, yung makapag-asphalt overlay tayo, more than 3 kilometers, 3,298 meters po ito. Yung maintenance, 6,700 meters or more than 6 kilometers. And thermoplastic marking, syempre tuloy-tuloy rin po yan. Ipa-flash na lang po sa likod ko yung mga listahan ng mga, hindi yata kumpletong listahan ito, pero pagpasensyahan nyo na po, ilan sa mga highlight lang ng ating engineering department. Meron po dito budget message. Babasahin ko to? Huwag na. Hello ko lang sila. Mga konsi, meron po akong budget message sa inyo. Basahin nyo na lang po para okay lang. Mga konsi, basahin ninyo ha. Pagka nag-breakfast tayo sa Lunes, may exam si Vice kung binasa nyo talaga. Pero alam niyo, itong budget po kasi, yung sa dulo na lang yung siyempre tuwing binabalansin natin lahat. Siyempre, pagtanungin natin ng health department, pagtanungin natin ng ospital, pagtanungin natin ng engineering, siyempre, ang dami nating gustong gawin para sa ating mga kababayan. Kahit sabihin natin mayaman ng lungsod natin, kailangan pa rin nating mamili kung ano yung mga gagawin. Kaya malamang sa malamang, next fiscal year ay magsusupplemental budget po tayo para maisama pa po yung mga hindi kasama sa ating appropriations ordinance na ipapasa this year. Ladies and gentlemen, we have laid the foundations for good governance. Hindi natin sinasabi at hindi natin kailanman sasabihin na perpekto mga ginagawa natin, malayo pa po. Pero kung meron tayong maipagmamalaki bilang mga Pasigueño, ito po yung nailatag na natin yung mga pundasyon para sa mas mabuting pamamahala, para sa mas transparent na paggugoberno, para sa pakikilahok ng taong bayan sa ating gawain, para sa mas pinalakas na pananagutan ng mga opisyalis ng gobyerno sa taong bayan. Once again, we have laid the foundations for good governance, and now our approach or the questions we have to ask ourselves is now shifting. How do we act more efficiently? How do we move faster? How do we do better in everything that we do? Para sa mga CSOs,
Tanungin natin ang sarili natin, nakilahok na ako noon, pero paano ko mas palalalimin pa patataasin pa ang antas ng aking pakikilahok kung engagement sa ating pamahalaan? How can I contribute more to the local special body that I am a part of? Para sa ating mga hepe ng units, opisina, ng departamento, opo, masaya tayo dahil marami tayong accomplishment, pero sana regular nating tinatanong din ng ating mga sarili, nag-i-innovate pa ba ako? Nagsisikap pa ba ako na pagandahin pa ang trabaho ko at ng opisina ko? O naging kampante na ba ako dahil maganda naman yung performance? Pwede ko pa bang pabilisin ng aksyon ng aking opisina? Ano pa ba yung pwede kong gawin? Sa ating mga konsehal, tanungin natin ang ating mga sarili, lagi pa bang nangingibabaw ang interes ng nakararami? O nahahaluan na ba ng masyado ng politika ang aking mga desisyon, ang mga pulisiya na aking sinusulong? Sa ating mga barangay officials, sama na po natin yung SK, pero lalo na sa ating mga barangay officials, tanungin po natin ang ating sarili. Nakikiisa ba ako sa pagpapatupad ng mabuting paggogobyerno o gumagamit pa rin ba ako ng financer at hawak ko yung pera ng barangay? Ito na po yung mga kailangan natin tanungin sa ating mga sarili. Mula 2019, nagpakilala tayo ng matitinding pagbabago. Muli po, marami sa ginawa natin ay sinabi noon na imposible, na hindi mo magagawa yan, na hindi nyo kayang gawin yan. Pero napagtagumpayan po natin. Hindi naging madali. Tinaya natin, buhay natin mismo. Pero aaminin ko na sa paglilinis natin ng ating pamahalaan, nakafocus tayo sa ating city government o lokal na pamahalaan, pamahalaang lungsod, hindi natin masyado natutukan ang ating mga pamahalaang barangay. But now, with a supportive city council, with an honest vice mayor, with our councilors who have proven their integrity, and not just integrity, but willingness to fight for good governance, mas matututukan na natin ngayon ang mga pamahalaang barangay. Hindi po ito para sa akin, hindi ito para sa amin, hindi ito para sa kahit sinong isang tao, individual. Ito po ay para sa lungsod natin, para sa mamamayang Pasigueño, at para na rin sa mamamayang Pilipino. Ginagawa natin ito para sa kanila. Sa gitna ng lahat ng kontrobersiya, sa lahat ng problema na hinaharap ng ating bayan, sana po pare-pareho po tayo na nagdurugo ang puso. Sana po pare-pareho tayo na naghahangad, na inaasam-asam natin ang isang mas maayos na Pilipinas. Huwag tayo tumingin sa masyadong malayo. Ayusin muna natin ang nasa bakuran natin. Ayusin muna natin kung ano yung nasasakupan natin. Hinihikayat ko po ang ating mga barangay officials. Mag-ayos-ayos naman po tayo. Hindi ko po nilalahat. Marami na akong nakitang mga barangay na maayos, maganda ang serbisyo. Pero wag na rin po tayong maglukuhan. Marami sa mga opisyalis natin sa barangay, alam na po natin kung ano ang ginagawa. Huwag kayong magmamalaki sa akin na malakas kayo kay COA Commissioner Lipana. Gagawin natin kung ano ang tama sa lungsod ng Pasig. Akala nyo, hindi ko alam. Mga sinasabi ng iba. Sagot ako ni Commissioner dahil yung tao niya, siya yung nagpa-finance. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Yung anak niya,
nagfa-finance sa mga barangay at sa SKs. Enough is enough. We will stand up for what is right in the city of Pasig. Mga kaibigan, nailatag na po natin ang pundasyon para sa mabuting paggugoberno sa lungsod ng Pasig. Now the question is, how fast and how far can we go? Maraming salamat. Mabuhay ang lungsod ng Pasig.